Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at welcome po sa Punto ni Abe. So mga abe, ano po ba ang pupuntuhan natin ngayong araw na ito sa ating episode na Punto ni Abe? Kumakailan lamang po mga abe, nagkaroon ng concert dito si Ogie Alcacid and si Odette Quezada. Mga tinaguriang OPM legends na talaga namang napakahusay sa paglikha at pag-awit ng mga original Filipino songs. At yan po ang pupuntuhan natin ngayon. Napag-isip-isip ko kasi mga abe na hindi lang pala sa pagiging estado sa buhay nagkakahiwa-hiwalay, hindi lamang ang mga Pilipino kundi ang mga tao. Pero partikular ang mga Pilipino, kanya-kanyang taste din ng music. Naisip ko, di ba, kung ang mga ibang tao na sosyal, hindi kumakain ng street foods. Pero hindi totoo yun, di ba? May iba rin kumakain ng street foods, pero may mga kakaiba na kumakain sa mga mamahaling restaurant dahil sila ay sosyal, at may mga kumakain sa mga fast food. Ganun din sa musika. Kanya-kanya tayo ng pinakikinggan na genre o pinakikinggan mga artist. Depende sa mood natin, depende sa nararamdaman natin. At minsan iniisip ko, hindi kaya depende rin sa estado sa buhay. At yan po ang pupuntuhan natin ngayon. Panoorin po ninyo mga abe. May kakaibang chemistry ang concert ni na Ogie Alcacid at Odette Quezada dito sa Toronto. Parang pinagtagpo ang dalawang uri ng mga Pilipinong sugatan sa pag-ibig. Si Odette, patron saint ng mga sosyal na broken-hearted. At si Ogie, pambansang soundtrack ng mga kelots na binasted pero umaasang may pag-asa pa. Kapag si Odette ang kumanta ng Friend of Mine, biglang nagiging konyo ang audience kahit hindi siya taga Dasmariñas Village or taga Forbes Park. OMG! This song talaga! Parang it's giving me You Is The Heartbreak vibes naman. Yung tipong nasaktan pero sosyal, broken-hearted pero boys pa rin, umiiyak pero imported ang tissue. Ganito ang powers ng kanta ni Odette Quezada. Hindi ka basta iiwan, ginagawa kang atinistang emosyonal. At syempre, nariyan ang Till I Met You. And don't know what to say. Mga kantang hindi simpleng love song, mga awiting parang may kasamang wide glass at charcuterie board. Habang si Ogie Alcacid naman iba ang market. Si Ogie ang boses ng mga kalalakihan. Yung mga lalaking nakagel ang buhok noong 1993, may bench na polo at naniniwalang kapag kinanta nila ang babalikan sila ng mga chicks. Si Ogie Alcacid ang soundtrack ng mga torpeng nilalang na ang love language ay, "Pre, pakiabot nga itong love letter ko." Kapag tinugtog na ang biglang bumabalik ang espiritu ng mga binasted sa food court ng SM. May mga tito sa Toronto na tahimik lang sa buong concert pero pagdating ng chorus, boom! Parang may multong bumalik mula sa kanilang kabataang nilaspag ng one-sided love. At dito, makikita ang tunay na unity ng mga Filipino community sa Canada. Magkaiba man ang estado sa buhay, may naka-LB belt, may naka-Costco rubber shoes, iisa lang ang sakit. Hindi sila pinili. Kaya sa concert ni na Ogie Alcacid at Odette Quezada, hindi lang simpleng nostalgia night. Isa rin itong reunion ng mga dating konyo, dating kelot, dating umaasa at sa kasalukuyang may asawa na pero affected pa rin. At habang may content creator sa gilid na nagsasabing, "Mga abe, grabe, sobrang iconic nito." May tito namang tahimik na nakatingin lang sa stage habang iniisip, "Hayop talaga, kaya pala hindi ako makamove on simula pa noong 1997.
So yan lamang po ang gusto kong ipahiwatig ngayon dito sa punto ni Abe. Mga Abe, at nagpapasalamat tayo kay Ogie Alcacid dahil nakapagpa-autograph tayo dyan sa Miss Seafood City sa Scarborough. Wala akong album ni Odette Quezada kasi noong time na talagang gusto kong mangolekta, wala na ako sa Pilipinas. Tsaka kausuhan ng iTunes no, no? Kaya meron ako sa iTunes. But anyway, isa po sa mga hinahangaan ko yung dalawang singers na yan na some OPM hitmakers. Yan pong si Odette Quezada and si Ogie Alcacid. So mga Abe, bago ko pala makalimutan, nais ko munang i-shout out si Canadag, no? Canadag Adventures, si Ma'am Marie ng Pinoy Tambayan. Maraming salamat po at minaraton niya yung mga content natin. Maraming salamat po at nagustuhan niyo po yung mga kino-content natin. And mga Abi, maraming salamat po sa inyong panonood at inyong pagtangkilik. Shoutout din natin si Charms Photography, ang tagapitik po ng mga event na yon. So sana, hindi pala, nakita ko sa mga pictures niya na nakasali ko dun sa kanyang mga napipitikan o kanyang na-issue-shoot. No? Maraming salamat po. Muli po, ako po ang inyong lingkod. Best regards, Kuya JDL. Maraming salamat po. Bye-bye.